Ang tanong ho dito mga kababayan, bakit pinili ng PAC Silica na magtayo ng kanilang mga data center sa Pilipinas? Gayong napakaraming political uncertainty, hindi stable ang gobyerno, mahal ang kuryente ng mga pangunahing bilihin kagaya ng krudo, kuryente at napakaraming problema. Bakit napili nila dito sa Pilipinas? Gayong mababa ang kuryente sa Vietnam, stable ang kanilang politika. Mura ang kuryente, bakit sa Pilipinas? Anong problema? Simple lang ho yan mga kababayan. Dahil yung mga taga-Vietnam, nasa Indonesia, Malaysia, yung mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia, naiintindihan nila kung ano yung PAC Silica na yan. Ngayon kung di ho natin naalmahan yan mga kababayan, yung mga bagay-bagay na pagdating ng panahon, pag naisaayos na natin itong mga problema natin pagdating sa politika, imbis na yung mga natural resources na yon, yung mga precious metal na yon, makinabang ang sambay ng Pilipino. Baka makinabang ho ang mga banyaga, mga kumpanyang banyaga kagaya ng PAC Silica na kung saan talagang tinitake advantage nila yung kabangagan ng ating presidente. Mantakin nyo, napakalaki ho, ekta-ektarya, libu-libong ektarya ang ibibigay nila dyan sa PAC Silica na yan para magtayo ng data center sa Pilipinas. At ang magbibinipisyo, itong mga banyaga na to. Ano? Mga trabaho. Alam niyo ho mga kababayan, sa sobrang hirap ng buhay natin sa Pilipinas, kung simpleng kompromiso lang, ibibigay natin yan eh. Pero ang pinag-uusapan na ho natin dito, natural resources, precious metal, tubig, kuryente, yung lupa na kung saan napakaraming IPs ang maaapektuhan dahil yan ang kanilang mga lupang taniman. Mga rainforest, mga ecology o kung ano man yung ecosystem sa mga kabundukan, sa mga sisirain ng PAC Silica na yan. Napakarami hong kompromiso ang makukuhan, ang bibigay natin para lamang sa ilang mga trabaho. At take note, data center ho yan. Ang gumagana dyan, AI infrastructure ho dyan. Ang makikinabang lang dyan, yung mga malalaking mamumuhunan na susugal dyan sa mga negosyo na yan. Okay? Wala ho. Ang magbabantay niyan, mga security guard lang sa harap kasi lahat yan automated. Kasi nga AI, alam nga naman. Anak ng toka, baka pati yung pagpapump ng tubig para palamigin yung mga data center na yan. Baka AI din yan. Hindi naman manumanong iniikot yan para kailanganin ng tao. Sino makikinabang? Yung mga magpapapasok sa PAC Silica dito sa ating bansa. Binenggahon itong si Amy Marcos, siya ang PAC Silica na yan, na kung saan todo tanggol itong si Dave Gomez, ang press secretary ng administrasyon itong si Marcos Jr. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Naku naman, isang like na nga lang, isang subscribe. Masaya na tayo dyan. Ngayon, kung magpapamember ho kayo, talagang maraming salamat, no? Ano ho yan eh. Yan ho ang edge ng mga Duterte supporter dito sa mga Talyanista Ensaymada. Ika nga, hindi natin kailangan dumikit dito sa mga maletagang. Hindi na, nandyan yung ating mga kababayan, di ba? Yung mga nagpapamember sa PHFD. Sa inyo ho ito. Kung bakit ho na ipagpapatuloy natin gumawa ng mga ganitong klaseng komentaryo, reaction video, dahil ho yan sa inyo. Sa inyong pagpapamember, patuloy na pagsuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Sa mga bagong member, sa masigabong palakpakan at mega. Isang araw, mega love shoutout po kay lahat. Maraming salamat ho. Yan ho ang edge natin. Hindi natin kailangan dumikit sa maletagang. Ika nga para maipagpatuloy itong ating ginagawa na to. Nandyan yung ating komunidad, ang ating community dito sa PH Update. Para ika nga ipagpatuloy, makabili ng mic, makabili ng mga bagong gamit para ika nga, mas malinaw ang ating talakayan dito sa PH Update. Talagang malupit ang ating balitaktakan dyan sa comment section. Kaya naman, palakpakan ho natin ang ating mga taga-suporta, yung mga member natin sa PH Update. Maraming salamat ho. Tinuturing ho nating napakalaking utang na loob yung yung pagtulong nyo sa PH Update. Walang pilitan. Hindi ko kayo pinipili dito na magpa-member o kung ano pa man, o magpakulay o kung ano pa man. Hindi na kailangan pero itinuturing ho natin napakalaking utang na loob niya. Napakalaking utang na loob niya. Maraming salamat ho mga kababayan. Umpisa na ho natin itong si Mangga. Mangga, pasok. Ko, ang daming nagtatanong tungkol dyan sa PAC. Ba't itong si Amy Marcos pagka nagsalita siya parang ang drama ng buhay niya?
silica. Pox nga ba talaga? O pox? As in Pox. chicken pox, small O, pox, chicken at pox, lahat ng pox. sakit. Sakit sa ulo. Nung una, ang sabi, North Luzon Corridor, mag-i-invest daw ng bilyon-bilyon yung mga Amerikano. Tuwan-tuwa naman tayo kasi kahit papano magkakaroon ng manufacturing, maraming trabaho, dating para sa Pilipinas. Abay, nagbago na. Ngayon, pox silica o pox nga ba? Dahil, ang sabi nila, napakarami daw na inaasahan ng mga rare earth na kinakailangan sa automotive, sa computer, sa mobile, lahat yun nangangailangan ng mga rare earth panggawa ng mga magnet at iba pa. Yung rare earth, hawak lahat ng China. Ngayon, nanganganib ang US at wala silang rare earth. Guess what? Ang Pilipinas, ang dami-dami pala natin rare earth. Marami. Byproduct ng nickel, ng copper, ng kung ano-ano. Kaso, ang dumi-dumi pala nun, environmental hazard. Kakalkalin ng buong Pag-refine. bundok. Isa pa, para salain, kinakailangan pala ng toneladang tubig, galon-galon. Mauubos ang Tonelada na, galon-galon pa. Anak ng tao ko, pinakahuling balita ko dyan sa Angat Dam, nasa critical level na daw. Tapos mantakin nyo ha, yung mga ordinaryong residente, ordinaryong komunidad, nahihirapan tayo supplyan ng tubig. Hindi na nga yung mga magsasaka. Yung mga magsasaka nga, na lang, diskarte na lang. Patayo sila ng solar pump nila dahil mahirap talaga ang tubig. Tapos ipapahigop pa natin dito sa mga data center na to. Hindi ho manufacturing yan kagaya ng Apple, yung ina-assemble isa-isa nasa isang assembly line, meron dito sa screen, meron dito sa baterya, meron yung assembly line tawag doon, yung pabrika. Yun talaga, naniniwala ako maganda yan. Apple, dalhin nyo dito ang inyong manufacturing. Karating bansa namin ng China, pagdating sa logistic, malapit. Pagkatapon nyo lang sa amin dyan, assemble namin yung mga mga cellphone nyo. Yun ang magandang investment. 'Di ba? Yung mga kababayan natin magkakaroon ng dekalidad na trabaho. Siyempre, yung pagdating kasi sa mobile mga cellphone ba. Continuous yan kasi nagbabago, nagkakaroon ng update, nagkakaroon ng kunyari ngayong itong model na to, ganito yung bago niyang features. Kumbaga sa ayaw sa gusto ng mga end user, pagka nagkaroon silang pera, pag-iipunan nila at magpapalit sila. Kaya yung manufacturing tuloy-tuloy, parang sasakyan, ganyan yan. Pero pagdating doon sa AI infrastructure, yung data center, mga mga server ho yan, mga AI infrastructure yan. Wala hong human intervention yan. Isang computer lang yan o isang command center lang yan. Nakikita na nila yung doon pumalya yun, palitan. Isang tao lang po aakyat doon para palitan. Kung ano man yan ha. Kung ano man yung mga papalitan diyan, mga memory, mga drives o kung anong klaseng mga computer o kung ano man yan, di ba? Ganun lang ang trabaho noon. Hindi yung assembly line yan, yung isang buong lamesa mula dito 1 kilometro, kinakalikot nila puro script. Doon makikinabang ang ordinaryong Pilipino. Yun ang pagkakaintindi ko sa data center. Ngayon kung mali ako, i-correct nyo ako, wala naman yung problema yan. Di ba? Walang problema yan. Data center parang yung mga yung tipong yung mga for example, yung pinakamadali na lang kunyari yung cloud meron kang monthly subscription diyan. Meron kang cloud storage. Ayan, mini-maintain yan Kailangan ng maintenance yan. Ngayon yung nagme-maintain diyan, hindi naman sandamukal na tao, baka 10 team lang yan, 10 tao lang yan. Mame-maintain na nila yung buong di ba, yung buong infrastructure. Hindi yung napakaraming tao magtatrabaho. Hindi. Siguro yung pagtatayo. Pagtatayo kasi kailangan ng Pilipino workforce. After that, wala na ho. Tapos na trabaho ng mga Pilipino, papasok na yung mga oportunistang ang tabangan, ang magat, lahat talaga uubusin. Paano lang yung ating mga magsasaka na ngayon pa lang, sabi nga, umuulan na lamang kapag may bagyo. Higit sa lahat, ang laki ng problema kasi uubusin din lahat ng elektrisidad unless makaproduce tayo ng bagong kuryente. Saan kaya manggagaling yun? Isipin mo buong Central Luzon kasi doon daw sa New Clark City. Kaya napapaisip ako, Pox silica ba o pox silica yan? Baka pox silica yan, Manang Aimee. At dahil dyan, siyempre hindi natin pwedeng palampasin tagal-tagal na nitong video na to kay Atty. Rowena Gonzon dyan sa
diyan sa Radyo Agila, no? Walang bottom line, walang kwentang testigo hetong si Matibag. Pakinggan ho natin mga punto de vista nitong si Atty. Rowena Gonzales. May napatunayan sila sa Grave Threat, wala silang napatunayan. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi nila napo-point out kung sino yung inutusan daw di umano ni VP Sara na i-execute yung kanyang paggiganti sa kung sino man mananakit sa kanya, ha, di ba? Wala silang na-establish. Kaya ano ba sabi natin dati pa? Ang tawag dito? Injustice Committee 2.0. At yun na nga ho nangyari. Pakinggan ho natin itong si Atty. Gonzales. Po ng konstitusyon na bigyan ng institutional weight yung Article 4 nga po na impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po ng pagpapatindig sa NBI Director. Ano po masasabi niyo sa kanya naging pahayag? As a witness, si Matibag talagang very low credibility. Number one, asawa niya ang isa sa mga nag-endorso ng complaint Ako po. sa House of Representatives. Asawa niya ay isang congresswoman. At dapat nag-akusa na lang siyang inhibit kasi it is a stain on the NBI na mag-witness pa siya dyan. Number two, wala naman siyang sinabi dun na testimony na blockbuster. Ha? Sabi, wala namang lalo na napapasama pa kasi yung incompetence niya nakikita. Noong unang salta pa lang, sinabi ni Attorney Biluan, you're a lawyer, you're not? Sabi niya, yes. So, what is Rule 130, Section 28? Sabi niya, sabi niya, can you please refresh my memory? Director Matibag, NBI Director ka, grabe ka naman. Memorize mo na yung Rules of Evidence, grabe ka. Pag ang asawa mo ay pinatawag sa kaso na ikaw ang akusado, hindi siya pwedeng magtestigo laban sa iyo. Yan ang rules of evidence dyan sa 130 Section 22, except kung ihabla ka niya ng example annulment o legal separation. Yan po naman napaka-importanting rule ng evidence, hindi mo alam. Alam mo ito si Matibag, ang tapang-tapang pero dapat ang tapang may talino, Ricky. May talino. Correct. Yan ang problema. Attorney, alam mo, yan din ang problema ko dito sa mga Talyanista ensaymada na to. Puro lang sila tapang. Hindi ko naman sinasabing matalino. Yung tayo lang naman nakakaintindi. At tayo dito, black and white. Diba? Hindi tayo yung tipong umaasta na expert sa anong pamanglarangan. Kumbaga, hanggat maaari kasi dito sa PH Update, gusto ho natin yung kung paano mag-isip yung mga ordinaryong Pilipino, ganun natin siya lansanin yung mga issue, di ba? Hindi yung mga meron pa silang mga analyst, anak ng toko, pagka nag-analyze naman sila, puro basura naman ng lumalabas sa mga bunganga nila, di ba? Real talk lang. Yung mga vlogger ng mga Talyanista ensaymada, dahil nga kumukumpas sa kanila maruming pera na sambayan ng Pilipino na ipinasok sa maleta at pinangalan ng basura. Pagka nagsalita ho sila, kitang-kita yung ika nga puti na, itim na, ginagawa pa nilang puti. Diba? Yung puti, iniitiman naman nila. Paano siya? O anong naging resulta? Pinagkaguluhan si VP Sara sa London. Yun ang problema. Bihira. NBI Director, magkano ba sweldo dyan? Napanood nyo ho yung video natin. Nakita nyo ho kung paano pinagkaguluhan nitong si VP Sara sa London. O yun na nga ho ba sinasabi ko? Yan, ha? Malaki sweldo dyan. Sabihin niya, itong threat, national security concern ito. Kaya ito violation ng Constitution, betrayal of public trust, sabi niya. Pero grabe, no, yung atmosphere ngayon, di ba? Usually pag ganito mag-susuna Pangulo, talagang mainit yan. Ultimo yung red carpet na gagamitin, yung coverage ng media, yung preparado ba. Pero ngayon parang napaka-dry, no? Kasi naiintindihan din ng ating mga mainstream media siguro, kahit anong sabihin ni Marcos Jr., wala na rin naman naniniwala sa kanya. Ba't pa natin pag-aakasay ng oras yung addict na yan? Di ba siguro ganun siguro yung mindset nito mga mainstream media na to. Kaya wala na tayong nakikita ang gaanong preparation sa kanila. Maging sila, kung hindi na lang siguro sila aabutan ng maleta ng administrasyon na to, hindi na nila excited makita itong si Auntie Claire. Itong si Bangag, di ba? Pambira. Pero
Pero sinabi niya rin na yung pagplano mo na may ipapatay ka, that by itself is not a crime, sabi niya. Hindi mo naman kinaklaro talaga, Attorney Matibag eh. Pero klarong-klaro sa nakikinig na tinanong siya na may alam ka ba na hinire na assassin? Sabi niya, wala pa kami natutukoy kasi iniimbestigahan pa namin. Tapos, inabi niya, may person of interest siya, na makakapagsabi sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala rin siyang sinasabi sa Senate Court na sino yung source niya. Kahit ibulong niya na lang kay Senator Escudero para malaman naman kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Ako, ito nga, nabanggit niyo po national security, dahil ayun din po yung kanyang isa sa mga nabanggit kahapon nung siya itumindig. Attorney, pagkakaalam niyo po ba, sino po ba ang may karapatan na magpahayag na may national security? Is it in the mandate of the NBI? Isa po bang korte? O wala po ba tayong national security Meron kasi council? National Security Council. Opo. Saka may mga batas. Isang Opo. si NBI Matibag, sinasite niya lang yan in matter of national security ang threat sa presidente. Pero hindi niya sinasabi kung bakit matter of national security. Kasi usually, if you say national security, you're referring to a foreign country. Di ba? So, yung threat niya, sinasabi niya, call to violation ng Constitution without saying kung saan sa Constitution ang specific na act na itatahi niya doon sa grave threat. Yun nga ang kulang dyan sa prosecution eh. Yung storytelling alay nyo, kulang. Hindi nakokonek yung grave threat sa buhay ni BBM at ni First Lady doon sa culpable violation of the Constitution sa betrayal of public trust. Yun. Ay, ang sinasite naman ni na betrayal of public trust dahil daw BP Sara took an oath to enforce the law, implement the law. Ang layo naman yan, no? Ang layo naman yan, sir. Yun bang, kumbaga, non sequitur. It doesn't follow. So, the witness has a very low credibility. Sinayang mo kasi director ka ng NBI, dapat credible ka. Sa tingin niyo po ba, mas nakatulong pa siya? Sabi ko nga kasi, kung sino man ang titindig dyan at testigo mula po sa prosecution, talagang umaasa sila syempre na makakatulong sa kaso nila. But given po your analysis of his statements yesterday and his performance, ma'am, sa tingin niyo po ba nakatulong pa siya sa depensa? Aglagay ko, nakatulong pa siya sa depensa dahil low ang credibility niya eh. Saka nabaon na siya dun sa betrayal of public trust, Ako, at tiwala ako dito kay Atty. Rowena Gonzon. Pagka nanalo to, hindi niya sasamahan yung mga dilaw na hindi natin malaman kung nasa tamang kaisipan. Atty. Gonzon, ikaw yung isa sa mga pinakaunang dilaw na susuportahan namin dito sa PH Update. Alam ko naman yung pamantayan na ibinigay namin sa iyo, pamantayan ng mga Duterte. Merong prinsipyo at paninindigan. Susuportahan ka namin. Sana kung ano yung ating mga pinaglalaban ngayong mga panahon na to, pagdating sa Senado, sigurado mananalo ka. Ika nga, secure na yung spot mo sa Senado sa 2028. Mainit ang pangalan mo. Ano ka ngayon? Tirik yung pangalan mo sa social media. Diba? Hindi ko pa nakita sa mga survey yung pangalan mo. Pero ang sinasabi ko sa iyo dito, mainit ka sa tao. Ngayon sana yung pagiging mainit mo, alam mo kung anong pinag-ugatan yan dahil sa pagtindig mo sa mga maiinit na issue sa ating bansa. Hindi mo naman ako dapat pakinggan. Wala naman akong bilang, Atty. Gonzon. Kumbaga ito lamang sentimiento din ito ng aking mga kasama dito, aking mga kasama dito sa PHFD. Kumbaga, hindi mo maririnig yung mga comment nila kaya sasabihin ko na lang dito. Mataas ang paningin namin sa iyo. At umaasa kami na sana kung sakaling manalo ka, at alam ko mananalo ka, yung mga siraulo, mga pinklawan at dilawan sa Senado, huwag mo samahan at salihan yung mga kabalbalan nilang naratibo. Yun lang naman.
magpakagitna ka hanggat maaari. Kung ayaw mo, basta doon ka lang sa tama. Alam mo naman ang tama. Naniniwala ako sa iyo, talagang gagawin mo ang tama kung sakaling manalo ka. Kaya ako susuportahan ko yung si Atty. Rowena Gonzon. At ito naman ang aking mga kandidato na hindi na natin kailangan makiusap. Itong si Atty. Gonzon, nakikiusap ako ng maigi kasi siyempre alam naman natin pinanggalingan niya pero susuportahan ko siya. Ito naman yung mga individual na hindi na natin kailangan pag-iusapan. Ang aga pa PH, nangangampanya ka na. Siyempre, ganun talaga. Anak ng toko, ang dami na nangangampanya tayo, hindi tayo pwede mangampanya. Una na dyan, si Mike Defensor. Palakpakan. Di ba? Sinuko niya ang kanyang kalayaan para maipaglaban ng katuwiran. Mike Defensor. Sino pa? Jimmy Bondok. Yung mga nakikita natin tumitindi ngayon. Vic Rodriguez. Yung mga pangalan na yan, yan ang mga hindi mawawala sa ating listahan. Ito ko na mag 2028. Sana manalo lahat to. Maipanalo nyo ho ito. Yung mga community natin dito sa PHFD, kayo hong tataguyod niyan. Tayo isang boto lang ako dito. Kaya lang naman lumalakas ang boses natin, hindi dahil sa boses ko, dahil ho yan sa panonood nyo, dahil yan sa pagkokomento nyo. Kung hindi kayo manonood at hindi kayo magko-comment sa baba, wala ho tayong boses dito. Diba? Kung sakaling manalo yung ating mga kandidato, ito na talaga, ito na yung pagkakataon natin, mag-meet and greet na tayo. Meet and greet, saan? Sa Senado tayo mag-meet and greet. Meet and greet, sigurado yan. Lusubin natin ang Senado. Di ba? Meet and greet tayo dyan. Saka yung mga, ano ba yung statement ni, gusto nila ilabas yung state ni Luistro, i-mark sa testimony ni Matibag, yung statement ni Las Canas na nag-hire daw si VP ng assassin. Hindi naman affidavit yun dahil wala namang notarization, hindi naman na-subscribe sa fiscal. Etong si Congresswoman Luistro, pinipilit niya yun. Alam naman niya na hindi pwede yan. That is not only irrelevant, it's really hearsay. Kasi hindi naman yun personal knowledge si Matibag. Dapat i-present nyo din si Las Canas kung gusto nyo. Pero mag-affidavit muna siya. Congresswoman Luistro used to be a fiscal, you know, but her bright mind as a fiscal is not showing in this case. Sayang, 8th day na ito Pag ilang araw na ba ito? Pang-siyam na ngayon. Wala naman silang napoprove. Ang tanong doon na sinagot din na dati ng NBI agent, Opo. kayo ba ay may alam na kung sino ang assassin na hinayan ni BP Sara? Sabi naman nung attorney Lotok, wala po kaming alam. Even Matibag said, we have a person of interest, but he is not the assassin. As of now, wala pa kaming assassin. Baka naman 3 days from now, meron na siya. Ito po, linawin po natin, kasi ang dami nga po, halimbawa hindi lang sa kasong ito, halimbawa sa isang simpleng criminal case, pag may sinabi po yung PNP na person of interest, yung iba po na hindi naman po talaga bihasa sa legal terms, or sa mga ganyang terminolohiya, ano po yung persons of interest? Hindi naman automatic ang suspect yan, di ba? Baka po pwede pong paliwanagan po. Pero sa karamihan, ang pagkaintindi sa person of interest ay suspect. Ngayon, ang reference niya dito sa person of interest ay source of information niya. Sabi niya, we already have persons of interest na makakapagsabi sa amin kung sino yan. Di ba? So, hindi pa siya ready ngayon. Baka after a few days, nasabi niya dahil nag-iimbestiga sila, makukuha na nila kung sino talaga ang assassin. Ayan. Pambira naman kayo Nagpa-file kayo ng grave threat as a culpable violation of the Constitution. Tapos hindi nyo naman ma-connect doon sa violation ng Constitution. Hindi nyo naman, sinasabi nyo naman na wala naman palang assassin na hinahire. Kumbaga ay bugso ng damdamin lang yun sa galit. Di ba? Sa galit ni BP Sara, pag ako pinapatay nila, ipapatay ko rin sila. Again, it's some senators are saying, ma'am, na it's conditional. Yes, and also bugso ng damdamin is a defense in grave threat. That's already in Israel versus people. I think Matibag also knows that because I saw something where he said na
na bugso ng damdamin is not grave threat. Opo. Noon pa yun, nung hindi niya alam kung kanino ba talaga siya papanig. Pero ngayon, halata na si NBI Director Matibag, hindi naman talaga independent na witness. Pumapanig talaga siya sa prosecution. Kasi, remember na ginagamit niya nga ang posisyon niya sa pag-intimidate ng Senator Judge Alan Peter Cayetano di ba? Itong si NBI Director Matibag ay hindi natin matatawag na independent witness. Yun ang kahinaan ng prosecution. Kasi po kahapon din, isang naging mainit din po na usapin ay yung lumabas po na nakipag-meeting pala siya sa prosecution bago po siya tumayo doon. Inamin niya. Ano po yung mali doon? Kasi sabi din niya, ako, kapag halimbawa ipatawag ako ng defense as your witness, no problem. Ako din ay makikipagpulong po sa inyo. Ano po yung mali doon, attorney? Aba, hindi sila dapat nag-meeting sa kasi nagpasasabwatan na pala sila. Government official siya Dapat he should tell the truth, nothing but the truth. Ang sinasabi niya, there's nothing wrong with meeting with the prosecution lawyers. Abay, kung kailangan mo mag-meeting sa prosecution lawyers kung ano ang role mo dito, abay, bakit? Di ba abogado ka? Bakit ka pa nakipag-meeting doon sa kanila? Ang point doon naman ng defense, nakipagsabuatan ka. Kaya hindi lang once, kundi twice. Para alam mo kung paano ba ito sasagutin attorney. Diba? Kasi supposedly independent witness po siya, di ba? Abay, dapat ipipresent siya sa public official nga na meron siyang ebidensya na mahalaga para sa Senado. Pala wala. Tsaka apparently he's already a tainted witness. So his credibility is very low. Very low. Tsaka asawa niya is one of those who congresswomen who endorsed the impeachment code. Yun nga Kung ako, mahiya na ako di ba? Can he actually Kung tayo yun, Atty. Gonzon, mahihiya tayo. Ano ba apelido ni Melvin? Matibag si Melvin. Yung mga matibag, wala daw hiya yung mga yan. Hindi nahati, no? Hindi, si Melvin lang. Huwag na natin lahatin. Baka merong manunod sa ating matibag dito. Ikaw, kung matibag ka man, may hiya ka. Talapakan natin yung mga matibag dito sa video. May hiya. actually inhibit himself if Oh he yeah, asks to? sasabihin niya, wag na lang ako at kung Luis Tro, wag na lang ako kasi alam nyo, asawa ko na gano'n dyan wag nyo na ako ipasapina. Ito na lang assistant director ko. Bakit? Ano bang alam ni Matibag na hindi alam ng assistant director niya? Parehas lang. Ito nga po yung sinasabi din, yung base sa mga sinabi niya, marami daw po doon ang hindi naman personal knowledge. What can you say, attorney? Kung bagay nakuha lang niya po sa mga report. Talagang hindi personal knowledge. Kasi lalo na yung mga nagtestigo, di ba? Dalawang nagtestigo, sinabi nga nila, hindi po namin alam yan, we have no personal knowledge. Pag naman na-cross-examine sila, na kung may personal knowledge sila, sabi nila wala naman daw silang personal knowledge. So kukuha lang nila sa mga report, ganyan. O si Las Canas, ano naman ang personal knowledge doon ni Matibag? Bakit siya magtitistigo doon sa statement ni Las Canas na si BP Sara daw ay may hinire na assassin? At saka ito si Las Canas, di ba nasa jail ito? He's now in kasi alam nyo, asawa ko na gano'n dyan wag nyo na ako ipasapina. Ito na lang assistant director ko. Bakit? Ano ba alam ni Matibag na hindi alam ng assistant director niya? Parehas lang. Ito nga po yung sinasabi din, yung base sa mga sinabi niya, marami daw po doon ang hindi naman personal knowledge. What can you say, attorney? Kung bagay nakuha lang niya po sa mga report. Talagang hindi personal knowledge. Kasi lalo na yung mga nagtestigo, di ba? Dalawang nagtestigo, sinabi nga nila, hindi po namin alam yan, we have no personal knowledge. Pag naman na-cross-examine sila, na kung may personal knowledge sila, sabi nila wala naman daw silang personal knowledge. So kukuha lang nila sa mga report, ganyan. O si Las Canas, ano naman ang personal knowledge doon ni Matibag? Bakit siya magtitistigo doon sa statement ni Las Canas na si BP Sara daw ay may hinire na assassin? At saka ito si Las Canas, di ba nasa jail ito? He's now in jail for whatever, a capital offense. Tapos yan ang witness nila. Kung gusto nyo si Las Canas, hindi ilagay nyo siya sa witness stand dyan. Hindi pwedeng si Matibag ipapatestify mo sa sinabi ni Las Canas
Congresswoman Luistro, nawawala na yata ang iyong talent as a fiscal. Fiscal po pala siya noon, ano? Dati siya fiscal, pina-escape nga niya husband niya was accused of rape Kasi sabi niya, abogado kasi ako Abogado ako, kaya pina-escape ko yung asawa ko who's accused of rape. Dapat kasi ang rape, walang piyansa yun Di ba? Inamin naman niya Ilang beses ko na sinabi yan, hindi pa niya ako inablay kasi totoo. Ito po, I'm sure naman nakakausap niyo na at saka nakadaupampalan niyo na po halos lahat ng senator judges na nakaupo dyan po ngayon. Ano? Meron po bang naging epekto sa kanila, yung mga naging testimonya kahapon? Pati pa yung mga cross-examination. Sa pagkakakilala niyo po sa karamihan sa Kita kanila. mo si Erwin Tulfo is really trying his best to sound na marunong siya. Di ba? Si Kiko Pangilinan, who is a UP lawyer, parang wala, hindi nag-shine halata mo yung hindi abogado, hindi talaga magsha-shine. Hindi talaga, kasi yung mga tanong nila, superficial talaga. Tsaka, kung kita mo, si Amy Marcos pang nag-bring up dun sa dalawang errors na crucial, dun sa affidavit at subpoena ng NBI na sinabi ng NBI, typographical error lang po yan, pero dalawang dokumento, hindi naniwala si Escudero doon. So, ang titingnan mo talaga, tingnan natin, yung mga senador, pag hindi po talaga abogado, at saka, di naman po sa pero totoo naman po, you look at their performance. Sa mga ganitong husgado ng Senado, talaga pong maiiwan talaga sila. Kaya dapat po mag-aral sila ng todo-todo at yung kanilang mga abogados na staff ay mag-aral din ng todo-todo. Okay. Kaya lamang po talaga mga abogado dyan. Kaya tingnan nyo si Senator Pia and Senator Alan Peter. Kasi abogado sila. Si Amy who studied also law in UP. Lamang at sila tumbok ng ng points nila. So as of yesterday, so far sino bang highly credible na na witness? So far wala naman kung they're trying to prove a grave threat as a culpable violation of the Constitution. Hindi naman nila alam nyo kasi mga kababayan, ang hindi talaga nila ini-explain sa atin, ang ibig nila sabihin na ang grave threat ay culpable violation of the Constitution ay dahil pinaplano or na may inutusan si BP Sara na assassin na ipapatay si BBM para agawin niya ang presidency. Para agawin niya yung succession. Kasi ang hihina ng mga kukote. Tagal-tagal nyo na dan. 8 days na kayo, hintay naman ako nang hintay. Kailan ba ito itatay? Akala ko fireworks at matibag, hindi May pala. pasabog nga daw po kahapon Bago tayo magsimula, ayun daw po yung may pasabog nga daw po. Sumabog si Matibag. Nako. Ito po, halos matatapos na nga. I think, patatapos na nga po ang diskusyon ngayong araw. Kasi mag-extend po si Director Matibag, dahil hindi siya natapos kahapon. So, ito pong Article 4 na inuna nga po ng prosecution na litisin, ano po sa palagay ninyo ang kailangan patunayan ng prosecution para ma-establish nila na meron nga talagang Article 4? Yan nga, yung culpable violation of the Constitution na talagang may hinire siyang assassin, may attempt. Hindi pwede yung iisipin ko lang sa imagination ko na ipapa-assassinate ko si BBM, Maraming tao nag-iisip yan. Is that a crime? Lalo na pag natutulog sila. Ginadamgo nila ba? They're having a nightmare na ipa-deads nila si BBM, ipatigok nila ba? Hindi yan crime. Sinabi ni Matibag, hindi yan crime. They have to prove that Sara attempted to have him. In fact, not just a threat, but attempted to have BBM, then the First Lady, assassinated. Never mind Martin Romualdez because he will soon go to jail. So, there must be an attempt for that to be a violation of the Constitution because he wants to capture the succession. Papatay niya para siya na ang presidente. Klaro, ha? Dapat ganon. Wala namang attempt, wala ngang assassin, wala. Person of interest pa lang na magiging informant niya,
Wala pa sa ngayon kasi continuing pa ang investigation. Matatapos na ang investment, Director Batibag, wala ka pa rin. Ha? Tapos ka na. Pag hindi mo pa tinukoy mamaya ang attempt at sino ang assassin, wala na. Talagang the end na yung testimony mo. So ito nga po, di ba, nitong mga nakalipas sa linggo, ang naging talagang basihan po ay yung video nga po, no? So notwithstanding, notwithstanding the videos, actually videos po yung mga pinilabas nila. Yung mga videos po niyan, notwithstanding if it's their authenticity, nagkaroon po ba sa palagay nyo from a legal perspective ng corroboration between the intent and the execution? Wala nga hindi nga na-connect sinasabi ko nga, ako in my opinion, bugso yun ang damdamin Kasi doon sa ginawa nila kay Yusek Lopez na chief of staff niya, pinatayan pa ng ilaw, tapos ita-transfer pa sa women's jail. Grabe naman yun. Yung iba naman na kinokontempt, dyan lang naman Sina Lisa Masa noon, dyan lang naman sa Senado sila tumira. Ayaw nilang ma-serve yung warrant, doon sila tumira. Ito, obvious na ito na ano na talaga, ito panggigipit ito kay BP Sara. Kaya, baiting din yung ginawa nila. Kaya nag-react siya ng ganun na galit siya. Malay mo kung hindi nga totoo yun. Malay mo, kasi sa akin, bugso ng damdamin yun. Which is not rape threat. Even if it's a threat, granting for the sake of argument, that is classified as a threat under the revised penal code. Meron ba talagang assassin? Wala naman Meron ba talagang attempt on the life of the president to make it a culpable violation of the Constitution? To capture the succession? Wala They were not able to prove that. You cannot just kick out, terminate, disqualify a vice president based on mere conjectures, based on the opinion of Matibag, which is a very low credibility, aside from the fact that his wife is one of the congresswomen endorsers of this complaint. Diba? So, wala hindi na connect So, sayang, pang 8 araw na, pero wala Yung ano lang dyan, yung lagi nilang sinasabi na yung video is an admission, kung hindi pala totoo yun, ibig sabihin na nagsinungaling siya? What kind of question is that? That's a theoretical question that should not be asked by a judge. Diba? A judge should only be concerned with the relevant facts, not about a theoretical question. Kasi may nagtanong doon kung hindi pala totoo yun. Kasi sinasabi ko nga, as a bugso ng damdamin, baka sinabi lang yun kasi bugso ng damdamin yan Sinabi ng isang senator judge, kung hindi pala totoo yun, ibig sabihin ba nagsisinungaling si BP Sara? What kind of a theoretical question is that from a judge? The judge should ask for facts and evidence. Oo nga po, kasi diba, ako, ang pananaw ko naman dyan, kahit gaano kalimbawa ka explosive ang anumang pahayag, we have to remember that this is still evidentiary dapat. So, Saka may context yun may context yung paggalit niya doon. May context yun Sinasabi nga pa-testify niyo sana si Attorney Yusek Zulaika Lopez o binawi nila kasi on second thought, they realized that it would have damaged their theory. That it would have really proven na bugso ng damdamin ito sa galit. Bago po natin tapusin itong Article 4, dahil nga papunta na Ngayon natin, sila bago pa lang tatapusin tayo, tatapusin na ho natin. Ngayon na nga, kung gusto nyo mapanood yan, punta ho kayo sa Radyo Agila. Nag-viral ho itong video na to ni Atty. Rowena Guanzon. Kasi iba ho talagang sumalansan pagka-abogado. No? Hindi kagaya nitong si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo. Dinadaan lang sa bugso ng damdamin, pero ito kakaiba ito. Siyempre abogada. Tapos magsisenador pa. Talaga mababawasan ho yung mga walang bitaw na senador siyang pagka dumating dyan si Atty. Rowena Guanzon. So Luis, maraming salamat ho sa support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Happy Sunday everyone. Manin natin Pilipinas.